Abay, ang dami namang nahuhulog na mangga ngayong araw. Parang masisira pa yata ang bubong sa lakas ng mga kalabog. Marahang tumayo ang matandang babae mula sa pagkakahiga at kinuha ang tungkod na nakapatong sa mesa. Lumabas siya ng bahay upang tignan ang puno. Nandilat ang kanyang mga mata nang makita ang mga kabataang nangunguha ng mangga ng walang paalam. Isa, dalawa, takbo! Uy, bilisan ninyo! Paparating na ang bruyang aswang na si Susan! Ang dami namang mga langgam. Aray! Pakipagpag naman ng damit ko, Noy, oh. Malalaglag naman yan sa kakatakbo mo! Mamaya maaabot ng patay na matandang yun! Gagawin pa tayo punan! Si Pipoy andun pa sa itaas ng puno, oh. Tsak maaabutan siya ni Aling Susan. Bilisan mo na lang! Huwag mo na alalahanan si Pipoy! Mabilis siyang tumakbo! Tingnan mo! Parang to ko nagpapadaos doon sa puno! Dahil sa pagmamadali na dulas si Lisa nang maapakan ng hinog na mangga. Bagamat mabilis siyang tinulungang bumangon ng pinsan hanggang sila'y nagkubli sa maisan. Ayan! Paparating na si Pipoy! Sumisikat pa naman ang araw kaya hindi pa nagpapalit ng anyo yung matandang aswang na yan. Ang damot sa tanim niyang mangga. Hindi naman niya kayang ubusin. Binibenta pa niya kasi. Ay naku, nakakapagod. Marami-rami ang nakuha ko. Ikaw ba, Lisa? Mga 10 piraso. Ayos na to. Mabibigyan ko na ang mga kapatid ko nito. Ewan ko ba sa matandang yan, napakadamot. Alam mo ba, Lisa, kanina, habang nakasampa ako sa bakod, naaninaw kung may 2 lapida malapit sa kanyang bahay. Sabi ni inay, doon daw niya pinalibing ang kanyang asawa. Ayon sa kwentong narinig ko, naging aswang si Aling Susan dahil isinanla niya ang kanyang kaluluwa sa kadiliman. Kaya nga, hindi na siya nakapag-asawa ulit mula nang mamatay ang asawa niya. Parang di naman yun totoo eh. Sa tagal nating naninirahan dito ni minsan, hindi ko pa nakitang naging aswang yan si Aling Susan. Palaging galit, sigurado pa ako. May anak daw yan si Aling Susan. Kaso nga lang, kinain daw niya nung ito'y mamatay. Paano naman nila nasabing kinain niya? Nakita ba nila? Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Sa itsura pa lang na matandang yan, nakakatakot niya. Abala sa pag-uusap ang dalawa habang sina Ellie at Pipoy takam na kumakain ng mangga. Naririnig pa nila ang paghuhurmentado ni Aling Susana. Naninag nilang may bitbit pa itong tungkod habang sila'y hinahanap. Pigil ang kanilang tawa. Ilang sandali na aninaw nilang lumakad ito palayo. Ay, hala! Napigtas tong isang pares ng tsinelas ko. Di bale, lalagyan ko na lang mamaya ng alambre. Naku, palitan mo na yan, Noy. Butas na oh. Kung nagsasalita lang yung tsinelas mo tsak magrereklamo na yan. Wala pa akong pambili. Wala pang anihan kaya pagtitiisan ko na muna ito. Nandyan lang pala kayo, mga batang walang ginawa kundi ang mamerwisyo. Inabala nyo na ang siesta ko. Ninakaw nyo pa ang mga bunga ng mangga. Wala talaga kayong modo. Hala, takbo! Andiyan na si Susan Aswang! Tumalilis ng takbo ang magpipinsan dahil hinahambalo sila ng tungkod ng matandang babae. Nabulabog ng mga ito ang mahimbing nitong tulog dahil sa ingay ng mga manggang bumabagsak sa yero nitong bubong. Mga magnanakaw! Gumaya na kayo sa mga magulang ninyo! Hala, magsilayas kayo! Mga taong mapang-abuso! Nanginginig sa galit na umuwi ng bahay ang matanda. Umupo siya sa tumba-tumbang silya upang muling magpahinga. Madalas siyang pinagsasabihan ng mga bata na aswang dahil sa mataray at nakakasindak nitong mukha. Galit na naman si Aling Susan. Muntik na niya tayo mahuli Ito kasing si Ellie kain ng kain. Hindi man lang nagmamatsyag sa paligid. Ang sakit ng likod kong natamaan ng tungkod niya. O, diba? Bigla na lamang siyang sumusulpot. Kumpirmadong aswang nga siya. Hala ka, Lisa. Baka mamayang gabi puntahan ka nun. Ikaw pa naman ang nahagip ng tungkod niya.
Ikaw ang pupuntahan nun dahil ikaw ang may pinakamaraming nakuhang mangga. May kapangyarihan ang tungkod ni Aling Susan. Sa pamamagitan nun, malalaman niya kung sino ang susunod niyang bibiktimahin. At ikaw yun. Baliw ka talaga. Sanhi na yan ang gutom, uy. Kaya kainin mo na yung mangga para magkalaman naman yung sikmura mo at hindi umabot ang hangin sa ulo mo. Kung ano-ano na ang pinagsasasabi mo eh. Ayos na lang ang hangin sa ulo. Kesa naman labas sa puwet na may kasamang igit. Ayan o. Naninilaw na naman sa puwet mo. Ay nako, ang laki mo na Lisa. Ngunit wala ka pa rin pinagbago. Saan? Nadulas ako kanina. Kaya naupuan ko yung hinog na mangga. Sus, palusot ka pa. Ang sabihin mo, katulad ka pa rin ng dati. Aminin mo na kasi, hindi ko pa rin nakakalimutan ng grade 2 tayo. Ikaw yung umutot na may kasamang laman sa eskwelahan. Naamoy ko talaga yun. Wala kang lusot kasi magkatabi tayo na upuan. Hindi no. Ba't naman ako aamin sa hindi naman totoo? Wala akong alam sa pinagsasasabi mo. Tiyan ka na nga. Asus, pikon talo. Huwag ka mag-alala. Inubos kong singhutin yon para hindi na kumalat ang amoy. Loko-loko ka talaga. Bahala ka sa buhay mo. Uuwi na nga ako. Napapahalakak ang pinsan nilang sina Ellie at Pipoy dahil kinantsawan na naman ni Anoy ang pinsang si Lisa. Bagamat nakakahiyamang aminin ni Lisa ay totoo ang sinabi ng pinsana dahil hindi niya na nakayanan ng sakit ang tiyan nung panahong yun. Ganon silang mag-alaskahang magpipinsana dahil magkakasabay silang lumaki. Pumasok ng bahay si Lisa at dumiretso sa kusina. Nadatnan niya ang ina na abala sa paghiwa ng mga gulay na kanilang uulamin. Nay, totoo bang aswang si Aling Susan? Naniwala ka naman sa mga taong walang ginawa kundi ang magpakalat ng mga kwentong walang katuturan. Ang sabi kasi ni Anoy, aswang daw si Aling Susan eh. Ayaw na rin sa sinabi ng nanay niya at kaibigan nitong si Aling Rhoda. Alam mo naman ang tiyang mo. Mahilig magpapaniwala sa mga haka-haka. Yan yung mga kwentong gawa ng mga taong galit sa kanya. Tapos, itinatak na sa isipan ng mga bagong henerasyon. Kaya, napasamayang si Susan. Ano man ang naririnig mong masama tungkol kay Susan, ay huwag mong paniwalaan. Sapagkat kung masama siyang tao, ay hindi makakapag-upad ng palaya ng tatay mo sa kanya. Sapat nga lang ang singil niya eh. Kaso yung iba kasi, napakakunat magbayad. At kung oras ng singilan ay kay Susan pa nagagalit. Hindi niya kasalanan na sa kanya inihabili ng namayapa niyang asawa. Ang mga ari-arian nito, naging mabuti siyang asawa noon. Ibig sabihin, mali ang iniisip nila tungkol kay Aling Susan? Kawawa naman po siya, Nay. Pero, bakit ayaw niyang makipaghalubilo sa maraming tao? O di kaya makipag-usap man lang? Siguro gusto lang niya ng katahimikan. Yung lumayo sa mga tao, hindi naman siya ganyan dati eh. Pero Nay, anong nangyari sa kanyang mukha? Bakit parang nasunog? Ang pagkakaalam ko tinapunan niya ng asido ng taong pumatay sa kanyang asawa. Hindi ako nagkakamali, nilooban ng bahay nila noon. Ayon na rin sa kwento ng tatay mo. Nasa Maynila pa ako noon, namamasukan bilang katulong. Kaya wala ako nung mangyari ang masalimuot na pangyayaring yun sa kanyang buhay. Ayon sa tatay mo, pinagnakawan yan si Susan. Pinatay ang asawa niyang si Leo, maging ang 6 na buwan niyang anak. Ngunit walang sino man ang nakakaalam kung sinong salarin. Mabuti na nga lang nakahingi siya ng tulong na makalabas siya sa kanilang bahay, kaya hindi siya namatay. Simula nun, nagbago ng pakikitungo niya sa mga tao. Dahil sa sobrang matulungin nilang mag-asawa ay naabuso ang kabaitan nila at nagawa pa silang traidorin. Ang kwentong kinain daw niya ang anak niya. Huwag kang sama na sama sa pinsan mo. Ay, kung ano-anong tinatatak sa utak mo eh. At saan mo naman nakuha ang mga mangga?
Sa bakuran po ni Aling Susan, Nay. Buti naman at pinayagan kayo. Hindi po. Iniyaya lang po kami ni Anoy para manguha. Kita mo kung ano-anong pinaggagawa ninyo. Sa susunod ay magpapaalam kayo sa may-ari. Maliit man o malaking bagay, kung hindi kayo nagpapaalam ay pagnanakaw ang tawag doon. Naiintindihan mo ba, Lisa? Tsaka hindi ka na bata, nagdadalaga ka na. Umakto ka ayon sa edad mo. Opo, Nay. Hindi na po mauulit. O siya, magsaing ka na riyan. Maya-maya ay dadating na ang itay mo. Matapos magsaing ay naisipan ni Lisa na ipasok ang mga panggatong sa kanilang bahay. Napatingala siya sa kalangitan nang may marinig na malakas na pagaspas na nagmumula sa himpapawid. Kinilabutan siya at nakaramdam ng takot nang maaninaw ang malaking ibon na lumilipad. Kaya't dali-dali siyang pumasok ng bahay at sinarado ang pinto. Samantala, sinindihan ni Aling Susan ang kandila sa altara at hinaplos ang litrato ng namayapa niyang asawa. Napasulyap siya sa bote ng langis na may sangkap na mga pinong dahon at pangil ng pusang gubatnona o kuring mundo. Ibinigay pa yon ng kanyang asawa bago ito mamatay. Ganun na lamang ang pag-iingat ni Aling Susan sa bagay na yon dahil yun ang habili ng namayapa niyang asawa. Ginagamit niya rin yon kapag umaatake ang kanyang rayuma at nakapagbibigay sa kanya ng kaginhawaan. Mahigit 40 taong ka nang pumanaw, Leo. Ngunit tila sariwa pa rin sa aking gunita kung paano kapaslangin ng mga taong yon. Maging ang anak natin, hindi nila binigyan ng karapatang mabuhay ng matagal. Hindi maglalaon ay makakasama ko na rin kayo ni Angela. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Kinuha niya ang lampi ng anak sa loob ng baul. Naluluha niyang niyakap yun hanggang siya ay makatulog. Kinabukasan, habang nagsasalok ng tubig sa balon si Lisa, ay naroon din si Anoy. O Lisa, kumusta? Hindi ka ba pinuntahan ni Susan Aswang kagabi? Bakit niyo naman ako pupuntahan? Close ba kami? Di ba hindi naman? Bakit ka galit? Nagtatanong lang eh. Ba't kasi ang hilig-hilig mong magpapaniwala sa mga maling kwento tungkol kay Aling Susan? Kung aswang nga siya, edi sana nilapa niya na tayong lahat dito sa baryo. Di ba hindi naman? Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo siya naakto ang magpalit ng anyo. Alam mo bang may nakakita sa kanyang lumabas ng bahay ng hating gabi? Oh, sino naman ang nakakita sa kanya at nakaaktong aswang nga siya? Si Ninang Roda. Sus, nagpapaniwala ka talaga sa babaeng yan? Sa 10 kwento nun, siya mang hindi makatotohanan eh. Ang isa doon, magdadalawang isip ka kung tama o mali pa. Alam mo namang walang maganda tama sa paningin niya kundi siya. Daig mo pa talaga ang tsismoso. Parang nagmana ka na talaga sa ninang mong yan na mahilig sa pagpapalaganap ng maling kwento. Alam mo, Insan, sabi ni nanay noon, nang mamatay ang asawa niyang si Aling Susan, ayaw niyang pumunta ang mga tao sa lamay. Natural! Kung patayin ba naman ang mga mahal mo sa buhay, sa tingin mo'y magtitiwala ka pa ulit sa mga tao? Gayong sa kabila ng kabutihang ipinakita mo'y kaya ka pang traidorin? Bakit ba parang abogado ka niyang si Aling Susan? Kumakampi ka na sa kanya. Kasi naman puro kayo paninira eh. Naswang si Aling Susan. Hindi naman natin nakikitang tumuwad yun at kumain ng laman ng tao. Di hintayin mong kainin ka niya bago ka maniwala. Sus! Magigib ka na nga lang. Ang dami mo pang sinasabing pamimintas tungkol kay Aling Susan. Mamaya, andun ka na naman sa bakuran niya at mangunguha ng mangga. Sasama ka ulit? Hindi na. Pinagalitan ako ni Inay kagabi. Pinahamak mo pa ako eh. Nalaman niyang hindi tayo nagpaalam na manguha ng mangga. Tsaka magpaalam ka mamaya kung gusto mong kumain para di ka masabihang magnanakaw. Bahagya silang napahinto sa pag-uusap nang makita nilang may lalaking doktor na kasama si Aling Roda. Magiliw itong nakikipag-usap sa mga taga-baryo.
Aba, mabuti naman at may doktor na napagawi dito. Hindi na tayo mahihirapan pa na lumuwas ng bayan. Ay sus! Napogiyan ka lang sa doktor na yan eh. Tingnan mo, tumutulo ng uhog mo sa kakatingin sa kanya. Baliw ka talaga. Wala ka na talagang ginawa kundi ang bantayan ako. Diyan ka na nga. Sinisira mo lang ang araw ko. Nadaanan ni Lisa si Aling Susan na may bitbit ng timba. Batid niyang mag-iigib ito dahil wala naman itong mauutusan. Magandang araw po, Aling Susan. Gusto niyo po bang tulungan ko kayong magigib ng tubig? Kung hindi kita naaabala, Ineng, pwede naman. Alam mo namang masakit ang balakang ko sa pagbubuhat ng mabigat. Ihahatid ko lang po to sa bahay, tapos babalikan ko ho kayo. Huling timba na naman po ito eh. Sige, Ineng. Maraming salamat ha. Matapos na mapuno ni Lisa at ng bunso niyang kapatid ang mga banga sa kanilang bahay, ay bumalik sila ng balon upang ipag-igib ang matandang babae. Hoy Lisa, bakit kinausap mo yung si Aling Susan? Mamaya yang gawin ka niyan at maging aswang ka rin. Wala talagang kumakawala sa yung bibig, kundi puro paninira sa matanda. Binabalaan lang kita. Sige ka, sa huli ang pagsisisi. Sa susunod, ikaw na ang mapapabalitang aswang dito sa baryo. Che, ang lawak naman ng imahinasyon mo. Tapusin mo na nga ang ginagawa mo. Puro kayo kwentuhan eh. Kanina pa kayo dito sa balon. Ni isang timba wala ka pang nahahatid sa bahay nyo. Nakikita mo ba ang kuyukot sa mukha niya? Marahil, nilalabasan niya ng mayayabong na balahibo sa tuwing hating gabi. Tsaka tinutubukan siya ng sungay. Eh ang naninilaw mong ngipin, nakikita mo rin ba? Puro ka paninirang puri sa iba. Pero yung sarili mo, hindi mo naman kayang linisin. Hala, magsipilyo ka muna ng ngipin. Nakikita ko pang nakasabit pa ang mangga oh. Diyan sa pagitan ng mga ngipin mo. Kahapon pa yan ah. Bakit andyan pa yan? Nakalimutan ko kasing magsipilyo kagabi. Tapos pagkagising ko, inutusan ka agad ako ni nanay. Sus, palusot ka pa. Ang sabihin mo, hindi ka talaga nagsisipilyo. Hala, mag-igib ka na nga. Napangisi si Lisa habang sumasalok ng tubig. Napansin niyang sinisinghot-singhot pa ng pinsan ng hininga nito habang binubuga sa sarili nitong palad. Nagpatulong si Lisa sa kapatid na ipag-igib ang matandang babae. Sa gayon ay madali nilang matapos ang gawain. Nakaabang sa bakuran si Aling Susan at agad nitong pinagbuksan ng magkapatid papasok sa kanyang bahay. Maraming salamat sa inyo, Ineng ha. Doon na lamang sa kusina ilagay ang timba. Anak ka ba ni na Osang at Benjo? Opo, Aling Susan. Kaya pala. Kamukha mong nanay mo. Teka lang, Ineng. Sa inyo na tong 50. Ibili nyo na ng merienda ng kapatid mo. Naku, hindi na ho, Aling Susan. Gusto lang naming makatulong sa inyo. Sige na, tanggapin nyo na. Konting halaga lang naman yan kumpara sa paghihirap ninyo. Isarado nyo na lang ang bakod kapag lumabas kayo, ha? Sige ho. Maraming salamat po ulit. Unang beses na nakapasok ng bahay ng matandang babae si Lisa. Hindi yun katulad sa mga naririnig niyang mga kwento na nakakatakot ang loob ng bahay at maraming gamit ng aswang. Bagamat may kalumaan sa labas ng bahay, maaliwalas at malinis naman ang loob. Nagawa pa sa bloke ng tisa ang dingding. Nay, ang ganda po pala sa loob ng bahay ni Aling Susan, no? Nakapasok ka na ba ron? Kanina ho, tinulungan namin siya ni Noel na mag-igib ng tubig. Naaawa po kasi ako sa kanya. Tsaka sinabi niyo naman na hindi siya aswang. Kaya hindi naman po ako natakot. Binigyan pa nga kami ng pera na pang merienda eh. Mabait naman talaga yang si Susan. Kaso nga lang, binago ng mga taong nakapaligid sa kanya. Minsan lang yan nakikipag-usap. Ang pinakaayaw niya ay yung hingian siya ng pera.
dahil kusa lang siya nagbibigay sa alam niyang hindi mapang-abuso. Dumungaw si Aling Osang sa bintana nang manino na may doktor na kasama si Roda na nagbabahay-bahay at nagsasagawa ng pagsusuri sa bawat miyembro ng pamilya. Abay, mabuti naman at may doktor na napunta sa ating baryo. Ipasusuri ko ang presyon ko, baka tumaas na. Madalas kasi akong mahilo. Tingnan mo nga si Aling Roda na yo. Mukhang balikbayan dahil sa laki ng sombrero niya. Ang saya pa niya kasama ang poging doktor. Kung maaari, magpa-check up na lang ang kapatid mo sa kanya. 3 buwan nang hindi dinadatnan ng dalaw. Natitiyak kong buntis na naman yon at masusundan na ang pamangkin mo. Ayan na dito na ho sila patutungo. Lumabas ng bahay sina Aling Osang at Lisa upang salubungin ang doktor. Bahagyang napatulala ang dalagita nang tumambad sa kanyang paningin ang poging doktor. Bagamat pawisan man ito ay hindi yun nakabawa sa kagwapuhan nito. Hala, ang pogi niya, Nay. Nasisiguro kong ang daming magpapagamot sa kanya. Tawagin mo ang ate mo, hindi yung kekerengkeng karyan. Kerengking kagad? Hindi ba pwedeng napopogian lang? Paismid na umalis si Lisa at tinawag ang kapatid. Napahinto sa paglalabas si Lerma at tinungo ang kinaroroonan ng doktor na sinasabi ni Lisa. Habang nagpapakuha ng blood pressure ang ina, ay hindi maialis ang tingin ng dalagita sa poging doktor. Noon lamang siya humanga sa isang lalaki. Ay, grabe naman. Sobrang bango niya kahit pinagpapawisan na. 100/80 naman po ang presyon nyo. Pagod lang ho kayo kaya nakaramdam kayo ng pagkahilo. Damihan niyo po ang pag-inom ng tubig para gumandang daloy ng dugo nyo. Ganun po pala, Dok. Salamat naman. Akala ko kasi mataas ang presyon ko. Sa init ng panahon ngayon ay madalas umaatake ang heat stroke, kaya't kinakailangan na uminom ng tubig ng 8 hanggang 10 baso kada araw. Magsasagawa din ako ng test sa kolesterol nyo dahil karamihan ay normal ang blood pressure pero mataas ang kolesterol. Kukunan lang kita ng dugo para sa pagsusuri. Sige ho, Dok. Kayo na ho ang bahala. Maging si Lerma ay sinuri ng doktor at kinunan ng dugo para sa iba pang pagsusuri. Binigyan niya ng pregnancy kit si Lerma upang masigurado kung buntis nga ito. Ito ang gamitin mo. Pregnancy test ang tawag dito. Pataka mo ng kaunti ng ihi ang bilog na nasa dulo para malaman natin kung buntis ka nga talaga. Kapag 2 guhit ay positive yan. Mga 3 patak ayos na yun. Lisa, samahan mo na muna ang ate mo sa banyo. Sige po, Inay. Napakamot ng ulo si Lerma dahil sa sinabi ng doktora. Kahit pinaliwanagan na siya, hindi pa rin ito alam kung paano gamitin yun. Ate, bakit ang tagal mo naman dyan sa banyo? Ang sabi ni Doc, patakan mo lang daw ang bilog na nasa dulo. Ilang guhit na ba yung nakikita mo? Binuksan ni Lisa ang pintuan. Nakita niyang pawisan ng kapatid na nakaupo habang nasa sahig ang pregnancy kit. Igil din ang pag-ihi nito upang sumakto ang patak ng ihi sa bilog. Ate, 3 patak ha. Baka naman mapasobra ang ihi mo. Sabihan mo lang ako pag kailangan mo ng tulong. Ganoon na lamang ang pagtansya ni Lerma na ma-shoot ang patak ng kanyang ihi sa maliit na bilog. Ngunit hindi na niya napigilan ang pagdaloy ng kanyang ihi. Kaya nabasa ang buong pregnancy kit. Hala ate, napasobra yata. Nabasa mo na lahat oh. Paano na yan? Bakit ang tagal nyo riyan, ha, Lerma, Lisa? Nay, pumunta muna kayo rito. Para kasing nasobrahan eh. Ay, bakit mo naman inihian lahat yan, Lerma? Ang sabi ni Doc, patak lang eh. Ay, nako. Ikaw naman, Lisa. Bakit hindi mo tinulungan ang ate mo? Dapat kasi hinawakan mo ang pregnancy kit na yan para pumasok ang patak ng ihi niya sa maliit na bilog. May problema ba rin, Aling Osang? Ito po ang pregnancy kit ni Lerma, Doc. Okay na po ba ito? Dinala ni Aling Osang ang pregnancy kit sa harapan ng doktora habang tumutulo pa ang ihi patungo sa sahig. Naku, bakit basang-basa po yan? Ang sabi ko po'y patakan lamang. May malit na drops po riyan.
Yan po ang gagamitin sa pagkuha ng maliit na amount ng ihi at ipapatak lamang sa maliit na bilog. Hindi ko sinabing ihian niya yan. Ay, iyan po pala ang gamit niyan, Dok. Akala po kasi namin ni ate, pansundot yan para makaihi kagad eh. Ha? Pansundot? Nako, hindi ko sinabing sundutin ha. Ginagamit yan para makakuha ng maliit na porsyento ng tubig o anumang uri ng likido. Pipindutin mo sa ibabaw yan, ganito, yan. Tapos hihigupin ito sa loob ng tubig. Tapos pag nahigop ng tubig, saka naman ipapatak sa maliit na bilog sa pregnancy kit. Ah, yun pala yun. Ito kasing si ate di nakikinig ng maayos. Marunong lang gumawa ng anak eh. Naiintindihan mo na ba, Lerma, ang gagawin? Lisa, samahan mo yung kapatid mo baka sakaling magkamali na naman. Pagpasensyahan niyo na po, Dok. Maging ako'y hindi alam kung paano gamitin yan. Mabuti naman at may ideya na ho kami ngayon. Huwag kayong mag-alala. Kaya nga narito ako para naman matulungan at maturuan ko kayo sa mga bagong ginagamit sa mga ospital at klinika. Tinulungan muli ni Lisa ang kapatid sa gagawin nito. Dahil mahina ang ulo ni Lerma, kaya hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral sa high school. Nay, 2 guhit po ang lumabas. Ito oh. Oh, paano ba yan, Aling Osang? Pagkakapo na naman po kayo ulit. Ikaw, Lerma, kailangan mo na magpa-check up ng 4 na beses sa isang buwan. Sa gayon ay masubaybayan ang malusog na paglaki ng sanggol sa iyong sinapupunan. May babantayan na naman ako nito. Sana naman pagkatapos niyan, tama na Ate Lerma ah. Anong tama na? Matapunan lang ng brief yan, buntis ka agad eh. Kakalakad lang ng anak na panganay niyan. Kaya magsasagawa rin ho ko ng seminar para sa family planning ng mag-asawa dito sa baryo. Hulog ka talaga ng langit sa amin, Doc Almer. Alam mo bang madalang lamang na mapagawi ang doktor dito sa baryo? Malayo ang ospital, kaya hindi nga kami nagpapacheck up. Kaya magiging madalas na ho ang pagpapacheck up nyo dahil narito na ho ako. Magpapatayo rin po ako ng maliit na klinika dito sa baryo. Lihim na kinikilig si Lisa habang naririnig ang baritonong boses ng doktor. Mapupungay ang mga mata nito dahil sa mahabang mga pilikmata. Mapula rin ang labi. Kaya't sa tuwing nagsasalita ang doktor ay pinagmamasdan niya talaga ito. Siniko siya ng kapatid, kaya't napatigil siya sa pagpapantasya. Biglang namula si Lisa nang napasulap sa kanya si Doc Almer at bahagyang napangiti sa kanya. Hala, ang gwapo niya talaga. Parang prinsipe. Oh, Lisa, magpapagamot ka rin ba? Tsaka bakit parang nabulok na kamatis ang itsura mo at biglang namula? Ano bang problema mo ha? Wala ka talagang patawad. Kahit may ibang tao, walang preno yung bibig mo sa panlalait sa akin. Ikaw nga parang nabubulok na manggayang hugis ng mukha mo eh. Tapos yung ngipin mo, kulay hinog na mangga na rin sa paninilaw. Bakit nagagalit ka? Nagtatanong lang eh, nami-personal ka kagad. Ang sakit mo naman magsalita. Nagtatanong, pinapahiya mo kaya ako. Ipagamot mo kay Doc yung bungangat dila mo. Baka sakaling nagka-impeksyon na. Malakas na binatukan ni Lisa ang pinsang si Anoy. Dahilan na napasubsob ito sa marupok na dingding at dumusot sa labas ng bahay. Grabe, ang lakas mo naman! Parang mas barako ka pa kaysa sa akin ah! Tapatin mo nga ako, Lisa. May pagnanasa ka sa doktor na yan, ano? Aminin! Huy, hinaan mo yung boses mo. Mamaya marinig ka nakakahiya. O mga bata, anong ginagawa niyo riyan? Ang ingay ninyo. Hindi na makapag-focus tong si Doc sa kakangal-ngal ninyong dalawa. Ito po kasi si Lisa Chang. Crush niya ang doktor. Sira ulo ka talaga. Hindi po yun totoo, Nay. Wala ka talagang ginawa kundi yung buwisitin ako. Namula ang buong pisngi ni Lisa dahil sa sinabi ng pinsana. Kaya't hinambalos niya ito ng tsinelas hanggang sa kumaripas ito ng takbo palayo. Ang kukulit ng mga bata rito. Di hamak na masayahin ng mga taga-baryo kaysa sa syudad. Hay nako, Doc, sinabi mo pa. Lalo na yung dalawa, parang mga aso't pusa kung magbangayan. Nakakatuwa nga ho sila eh.
Sa syudad po kasi ang mga bata puro gadgets na lang po ang inaatupag. Dito napakapayapa ng lugar at malaya kang nakakatakbo. Matapos ang pagsusuri ay nagpaalam na ang doktor kina Aling Osang. Ilang sandali pa'y napasulyap siya kay Lisa na nooy napahalukip-kip sa dingding. Halos matunaw si Lisa sa kanyang kinatatayuan nang mapangiti sa kanya ang poging doktor. Ay, ang ganda ng ngipin niya. Ang puti-puti pa. Sobra na talaga to. Parang hindi na ako makahinga. Oh, Lisa, ayos ka lang ba? Bakit parang hihimatayin ka riyan? Magpasuri ka kay Doc Almer bago pa siya makaalis. Ah? Ay, hindi na po, Nay. Ayos lang po ako. Maalinsangan lang ang panahon kaya naiinitan lang po ako. Tubig lang, sapat na ho sa akin. O sige, mauna na ako ha. Pero babalik din naman ako sa susunod na araw. Basta yung mga payo ko sa inyo, huwag niyong kalimutan ha. Makakaasa ho kayo, Doc. Mag-ingat po kayo sa paglalakbay. Simula nang mapagawi si Doc Almer sa baryo, ay marami ng tao ang napalapit sa kanya. Laking pasasalamat ng mga taga-baryo dahil nalilibre ang kanilang gamutan, maliban na lamang kay Aling Susan na walang tiwala sa mga bagong salta. Dahil sa libreng pamimigay ng mga gamot at check-up ni Doc Almer na ginaganap sa Barrio Hall, ay naisipan ni Lisa na tawagin si Aling Susan upang samahan ito sa pagpapacheck up. Pasilip-silip ito sa bakuran ng matandang babae hanggang sa nadaanan siya ni Anoy. Uy, Lisa! Anong ginagawa mo riyan? Mamaya pag initan ka ng matandang aswang na yan, tingnan mo, walang katao-tao sa paligid. Maaari ganyang kalad ka rin papasak ng bahay at lapain. Ayun ka na naman sa kakaaswang mo eh. Tatanungin ko lang naman siya kung gusto niyang sumama sa Barrio Hall. Hayaan mo ng matandang yan. Hindi na yan tatabla ng kung anong gamot na ituturok dyan. Kahit na maglaklak pa yan ng isang karton ng mga gamot, hindi na gagaling ang pagkakakuba niya. Umalis ka na nga rito. Kung ano-ano pang sinasabi mo eh. Hoy, lalaki! Sinong kuba ang sinasabi mo, ha? Ay, ikaw po pala, Aling Susan. Itong si Lisa ang kuba. Tingnan mo, parang paderang hinaharap. Ngunit sa likod ang nakaumbok. Hoy, anong parang pader? Umuo ka na lang kasi para di na tayo sumpa ng matandang yan. Anong tayo? Ikaw lang ang isusumpa ni Aling Susan, hindi ako. Ano ba ang sadya ninyong dalawa? Dalian ninyo't naaabala ang paggaganchilyo ko. May libreng check-up ho sa Barrio Hall. Baka sakaling gusto niyong samahan ko po kayo. Ay naku, wag na. Sayang lamang ang oras ko dyan. Puro kayo palibre. O siya, umalis na kayo. Malakas na isinarado ng matandang babae ang pinto. Uugod-ugod na ito sapagkat napinsala ang gulugod nito dahil sa insidenteng mahampas ng bakal ang kanyang likod nang pasukin ang kanilang bahay. Oh, anong napala mo sa matandang yan? Eh di na sayang lang ang oras mo sa kanya. Bakit kasi nag-aalala ka pa dyan? Hindi na yan gagaling dahil hindi gamot na magpapagaling sa kanya, kundi dugot laman ng tao. Noy, kung maaari nga, huwag mong masyadong ilapit ang bunganga mo sa akin. Naaamoy ko kasi ang baho ng hininga mo. Maaari ka namang magsalita ng medyo malayo, di ba? Nakakadiri ka naman, oh. Tumatalsik pa ang laway mo sa tenga ko. Aalis ba kayo o hindi? Ang ingay ninyong dalawa. Pesteng mga bata to. Dahil sa naiirita, binuksan ng matanda ang tarangkahan at binato nito ng bunga ng mangga sina Anoy at Lisa. Nagulat si Lisa nang sunod-sunod na sumalpok ang mangga sa noo ng pinsana, kaya't malaki ang bukol na natamo nito. Ay, aray naman! Alis na nga ho! Eh, napaka-apurado mo namang matanda ka! Kasalanan mo talaga to, Lizzie. Tingnan mo ginawa ng matandang niya sa akin. Halika na, baka mabasag pa ang bungo mo. Umalis na kayo rito. Kung ayaw ninyong pagpuputulin ko yung mga ulo ninyo.
Mga perwisyo kayo! Mga mamamatay tao! Bukod sa mailap sa mga tao'y naging ulyanin na rin si Aling Susana. Minsan ay nagiging makakalimutin na rin siya. Madalas siyang magalit at paulit-ulit na nagsisisigaw dahil sa trauma na sinapi sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Halos lahat ng tao ay inaakala niyang kaaway. Pumunta sa baryo hall sina Lisa at Anoy. Pumila sila roon upang magpagamot kay Doc Almer dahil sa malaking bukol na natamo ng binatilyo. Lintik na matandang yun. Gusto pa yatang basagin ang bungo ko Yan kasi ang ingay-ingay mo. Kaya naririndi sa boses mo eh. Hala Lisa, tingnan mo. Ang laki ng injection na hawak ng doktor. Kailangan ba talagang kuhanan ng dugo kapag nagpapacheck up? Ang payat na nga ng batang yan Siguro. Dadalhin pa raw kasi ni Doc sa laboratorio ang nakuhang dugo para ipasuri. Buo ko lang naman na natamo ko. Kukuhanan pa ba ako ng dugo ng doktor na yan? Wala namang kaso kung kukunan ka ng dugo. Di ba matapang ka naman? Ha? Ayoko na! Lagyan ko na lang ito ng yelo. Umalis na tayo rito. Hindi pwede. Kailangan mong magpa-check up kasi baka nabasag na yung bungo mo. Baka bukas, malaman na lang namin na lumabas na ang nana sa utak mo. Tapos sisisihin pa ako na hindi kita sinamahan dito. Hala, grabe naman yan. Posible bang mangyari yun sa akin? Oh, iho. Mukhang malaking natamo mong bukol sa ulo Na paano ba to? Ang babaeng yan ang salarin. Dok, pakiusap. Gawin niyo po ang lahat ng iyong makakayanan upang mailigtas ko ang aking buhay. Ayoko pa pong paglamayan. Paglalamayan? Lalagyan lang muna natin ng yelo, tsaka kukunan na kita ng dugo. Dok, bakit? Parang ang laki naman yata ng karayom na yan. Sabi mo bukol lang ho ito. Bakit kailangan pang tusukan ng karayom? Para makasigurado tayo na wala kang impeksyon. At hindi na lumala pa ang bukol mo. Mamaya malaman natin di lang pala simpleng bukol yan, kundi magdudulot ng tumor. Tumor? Ano yun, Dok? Tumor. Namumong dugo sa utak na magdudulot ng kanser. Ha? Ayoko na! Ayoko pa mamatay, Dok! Kasalanan ng matandang Susan na yan Kung di niya ako binato ng mangga, hindi ako magkakabukol at maghihirap ng ganito. Halos himatayin si Anoy at sumisigaw pa ito nang iturok ni Doc Almer ang karayom sa kanyang braso. Animoy isang baso ng dugo ang nakuha sa kanya bago ito binitiwan ng doktor. O ayan, tapos na. Di ba parang kagat lang ng langgam? Kagat ng langgam? Sigurado ho kayo? Parang 1,000 langgam ang pumutok sa akin Ayoko na, gusto ko na umuwi. Lagyan mo ng ointment mamaya yung sugat mo sa noo. May cooling effect din to kaya makakatulong to sa bukol mo. Lisa, tulungan mo ako. Parang nanginginig ang mga tuhod ko. Hindi ako makahakbang at makalakad na maayos. Tumayo ka na nga riyan. Marami pang pumipila nakakahiya ka. Ang laki-laki mong tao, takot ka sa karayom. Hindi mo naman sinabing kasing laki ng karayom na mangkukulam ang itutusok sa akin Gusto mo talaga ako mamatay Ikaw na nga itong tinutulungan Tingnan mo lumiliit na ang bukol mo. Tsaka itong ointment na ibinigay ni Doc, huwag mong kalimutang ipahid dyan mamaya para gumaling ang sugat sa ulo mo. Pakiusap. Ihatid mo muna ako sa bahay, Lisa. Nangangatog talaga ang tuhod ko. Parang ihimatayin ako sa laki ng karayom ng doktor na yun. Parang galit ata siya sa akin Uy, hindi kaya. Maliit pa nga ang karayom na ginamit sa'yo Maliit pa ba yun? Ano na lang kung malaki ang ginamit? Dinatuyot na ang katawan ko. Lang yung doktor na yun. Gusto pa yatang ubusin ang dugo ko sa katawan Napaka-arte mo. Ikaw na nga itong ginamot Ang dami mo pang reklamo. Lahat ng nakokolektang dugo sa mga pasyente ay inilalagay ni Doc Almer sa icebox. Sa gayon ay mapreserba ang mga ito. Lahat ng mga tao nagpapacheck up ay kinukunan niya ng dugo. Lalo na ang mga bata at buntis.
Ano nangyari sa pinsan mo, Lisa? Bakit parang hinang-hinayan? Huwag niyo nang alalahanin to. Takot lang sa karayom kaya namumutla yan. Sasamahan ko lang ang ate mo. Sa gayon ay mabigyan ng libreng bitamina. Sige ho, Nay. Ihahatid ko lang muna ang mokong na to. Karayom lang pala ang magpapatikom ng bibig nito eh. O siya, pauwiin mo na yan. Baka mapano pa yan dito. Halos 3 baso ng tubig ang naubos ni Anoy dahil sa naramdamang pagkauhaw. Ilang sandali ay nanumbalik ang kanyang lakas. Mula pa man noon ay takot na siya sa karayom. Kaya't ganoon na lamang ang pamumutla nito nang makitang malaking injection na ituturok sa kanya ng doktor. Alas 5:30 na natapos ang isinagawang medical check-up ni Doc Almer. Inatid ito ni Namang Kanor at Aling Roda sakay ng kalesa dahil iniwan itong sasakyan sa highway. Kumusta naman ang pinsan mo, Lisa? Ayos naman po siya. Nakakatawa lang. Hindi ko sukat akalain na takot pala siya sa karayom, Nay. Basta't matanda, kinakailangang kuhanan ng dugo ayon kay Doc Almer. Sa gayon, malalaman kung anong sakit ang dumapo sa pamamagitan ng pagsusuri sa dugo. Pero bakit ang dami naman, Nay? Hindi ba mauubos ang mga dugo ng tao sa tuwing nagpapacheck up? Dapat kinukunan ng dugo. Yun kasi ang paraan niya sa panggagamot. May kanya-kanyang paraan ng mga doktor. Tsaka isa pa, cleansing daw ang tawag sa ginagawa niya. Lalo na sa mga kalalakihan dahil hindi raw dinadatna ng buwan ng dalaw. Kaya pala ang daming kinuhang dugo kay Anoy. Ito ang ate mo 2 beses na kinunan ng dugo. Napapadalas ang pagkuha ng dugo ni Doc Almer sa mga bata't buntis na nagpapacheck up sa kanya. Sa ganoong paraan ay nalalaman niya kung anong irereseta niya sa mga ito. Bagamat nahalata na ni Aling Osang ang pangangayayat ng anak. Doc, pansin ko lang ho. Para kasing malaki ang ipinayat ni Lerma. Hindi ho kaya dahil yan sa pagkuha sa kanya ng dugo? Hindi po, Aling Osang. Sa katunayan, dala po yan ang pagbubuntis niya. Lalo na't umiiba ang hormones ng mga babae sa tuwing nagbubuntis. Maselan ngayon ang kalagayan niya, kaya bibigyan ko po siya ng bitamina. Sa gayon ay magkalaman naman siya. Ganun po ba, Doc? Sige po, salamat. Hindi pa naman siya ganun kalakas kumain ng gulay ngayon. Isa pa huyang malnutrisyon. Kailangan po ng ating katawan ng sustansya. Kaya dapat po ang wastong balanse ng pagkain. Lalo na't 2 na sila ng anak niyang kumakain. Napupunta sa sanggulang bitamina na kinakain ng nanay. Kaya nga ho lagi ko tong pinagsasabihan. Kaso nga lang mapili sa pagkain at palaging walang ganang kumain. Alas 11 ng gabi. Naalimpungatan si Anoy nang may marinig na halinghing sa gilid ng kanilang bahay. Papungas-pungas siyang bumangon at sinilip sa siwang ng bintana kung anong pinagmumulan ng ingay na yon. Naningkit ang kanyang mga mata nang silipin ang sanhi ng tunog. Nagtama ang kanilang paningin ng nilalang na nagkukubli roon. Bigla siyang kinabahan nang makita ang taong paniki. May malalapad itong pakpak at nakausli pa ang matatalim na mga ngipin nito. Kawangis ng paniki, ngunit kasing laki ng tao. Ang nilalang na yun ay tinatawag na abat na aswang. Aswang? Totoo nga siyang aswang. Pero bakit may lawit? Gayong babae naman si Aling Susan Nangangatog ang kanyang katawan dahil sa takot. Ginising niya ang kanyang kapatid, ngunit mahimbing itong natutulog. Kaya't nagtalokbong na lamang ng kumot si Anoy at nakiramdam sa paligid. Ilang sandali na pabalikwas siya ng bangon nang may narinig na sigaw di kalayuan sa kanilang tinitirhan. Naririnig niyang nagsisitakbuhan ang kanilang mga kabaryo, kaya't dali-dali siyang sumilip muli sa bintana. Nagising ang kanyang mga kapatid at nakiusyoso kung ano ang dahilan ng pagkakagulo ng mga tao. Napadaan sina Anoy sa bahay ni na Aling Osang, kaya't tinanong siya ng tiyahin sa nagaganap. Pinasok raw ho ng taong paniki ang bahay ni Namang Jordan at muntik nang makuha ang 3 taong gulang nitong anak.
Mabuti na lang nagising si Mang Jordan kaya't nailigtas nito ang anak niya. Kaso nga lang, nahagat siya ng aswang dahilan na masugatan siya sa braso. Bakit parang papunta sila sa bahay ni Susan? Anong kinalaman ni Susan sa taong paniki na yon? Doon po kasi patungo ang aswang, Chang. Kaya kumpirmado ang matandang si Susan na ang aswang. Bantayan mo ang kapatid mo, Lisa. Sisiguraduhin ko lang kung totoo nga bang sinasabi ng mga kapitbahay natin. Hindi ako naniniwalang aswang niyan si Susan eh. Sasama ako, Nay. Wag na! Dumito ka na at bantayan mo ang mga kapatid mo. Tingnan mo ang tatay mo. Wala nang pakialam kung anong nangyayari sa paligid dahil sa pagod. Lingid sa kaalaman ni Aling Osang na sumunod sa kanyang anak upang makiusyoso sa mga tao. Naninaw ni Lisa na binabato ng mga taong bakuran ng matandang babae. Kaya't nagising ito't bumangon sa kamang kanyang hinihigaan. Ano na naman ang problema ng mga taong to? Bakit ang bubulabog ng ganitong oras? Teka, bakit umaapaw ang langis sa bote? Masamang pangitain kaya ito? Lumapit si Aling Susan sa mesa at kinuha ang bote. Dahil hindi pa rin tumitigil sa pag-apaw ang langis. Muli niya yung inilapag sa mesa at lumabas ang bahay bitbit ang kanyang sandata. Matapang niyang hinarap ang mga taong galit na nag-aakusa sa kanya sa pangunguna ni Mang Jordan. Hoy! Ano na naman ang problema ninyo? Bakit ang bubulabog kayo ng ganitong oras? Kung ano man ang masamang nangyari sa inyo, wala akong kinalaman dyan. Huwag kayo basta-basta mamintang. Noy, totoo bang dito pumunta ang aswang? Nagkakamali lang siguro ang mga kapitbahay natin. Ay, nandito ka pala, Lisa. Para kang multo na bigla na lamang sumusulpot ah. Nakita ko ang taong paniki na nagkukubli sa mga halaman. Dumaan pa siya sa aming bahay. Hindi ko inaasahan na sa bahay pala ni Mang Jordan patungo yun. Totoo nga kayang si Aling Susan ng aswang? Bakit ayaw mo pang maniwala? Tingnan mo, tinutugis na siya ng mga tao dahil nga lumipad patungo rito ang paniking aswang. Kaso nga lang, nakita kong may lawit eh. Gaano kalaki? Parang sili. Bakit ba yun ang pinag-uusapan natin, ha? Ay, ewan ko sa'yo. Ikaw tong nagkikwento eh. Bago niyo ako paratangan ng kung ano-ano, magbayad muna kayo ng mga utang ninyo. Mga wala kayong modo. Kayo na nga ang may atraso sa akin, kayo pa ang may ganang magalit. Kung may masama man, kayo yon. Hindi ako. Hindi ako Ay, nahulog tuloy ang pustiso ko. Naputol ang litanya ng matandang babae at aligagang dinamput ito ang pustisong nahulog habang nagsasalita. Kinapapa niya yun sa lupa dahil malabo na rin ang kanyang paningin. Wala talaga kayong ginawa kundi peruisuhin ako. Nasaan na ang pustiso kong yon? Ay nako, mga taong to, wala nang tamang ginawa. Kita mo na? Paano niya makakagat at masusugatan si Mang Jordan? Gayong pustiso ang ngipin niya oh. Aba malay ko, maaaring tumutubo ang mga pangil niya kapag nag-anyong aswang na siya. Napabuntong hininga si Aling Susan ng may makapang matigas na bagay. Agad niya yung inilagay sa kanyang bibig at muling tumayo at hinarap ang mga taong galit sa kanya. Namilog naman ang mga mata ni Osang nang makita ang balat ng mangga ang nailagay ni Aling Susan sa bibig nito at hindi ang kanyang pustiso. Ikaw babae ka. Gusto mo ba talaga akong sugurin? Sige, lumapit ka pa. Hindi ako magdadalawang isip na ihambalo sa iyo ang tungkod kong to. Nagkakamali ka, Aling Susan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na iluwa mo yung inilagay mo sa bibig mo. Hindi yan ang pustiso mo, oh. Ano ka mo? Ano pala ito? Iniluwa ni Aling Susan ang bagay na inilagay niya sa kanyang bunganga. Nagulat siya nang maninaw na balat yun ng mangga na dumikit pa sa kanyang gilagid. Hala, umalis na kayo! Natataranta na tuloy ako sa pinag-aagagawa ninyo sa akin.
Hindi ako aswang! Lalo't hindi ako ang perwisyo dito sa baryo. Kundi kayo mga taong walang ginawa, kundi ang isisi sa akin ng lahat ng kamalasan ninyo. Susan, eto yung ngipin mo. Hugasan mo muna bago ilagay sa bibig mo, ha? Mabutit nakita ko. At sino ka naman para turuan ako sa aking gagawin, ha? Hala, magsilayas kayo lahat sa bahay ko. Kung ayaw ninyong pagbabariling ko kayo. Kinuha ni Aling Susan ang shotgun na nakasandal sa gilid ng kanyang pintuan at itinutok sa mga tao. Nagsipula sa mga ito dahil sa takot na mapaulanan ng bala ng matanda. Uy, grabe si Aling Susan. Parang assassin ah. Tayo na Noy, bago pa niya tayo mabaril. Aswang na nga, parang rebelde pa. Grabe pala magalit si Aling Susan. Takot din pala kayong mamatay. Sige, bumalik kayo ulit. Hindi ako magdadalawang isip na basagin yung mga bungo ninyo. Habang tumatakbo ang mga tao, ay bahagyang napatingala ang mga ito dahil may pumapagaspas na naman mula sa himpapawid. Napalingon sila sa bahay ng matandang babae, bagamat naroon pa rin ito sa bukana ng tarangkahan at patuloy na nagsasalita. Sunod-sunod na putok ang kanilang narinig na pinakawalan ng matandang babae habang tinututok nito ang baril sa malaking paniki na lumilipad sa himpapawid. Dumapa ang lahat ng naroon sa takot na matamaan ng bala na pinapakawalan ni Aling Susan. Hoy, Lisa. Di bang sabi ko sa bahay ka lang? Bakit ka nandito? Nag-alala po ako sa inyo, Nay. Baka po kasi mapano kayo eh. Hala, nagwawala na si Aling Susan. Teka, yung malaking paniki na lumilipad na yan ang nakita kong napadaan sa bahay Ibig sabihin, may mga alagad pang mga aswang si Aling Susan? Ang hina talaga ng kukote mo. Kung alagad niya yan, bakit niya pagbabarilin? Aba malay ko, tanungin mo matandang yun. Umalis na tayo rito bago pa tayo matamaan ng mga bala. Ang ingay ninyong dalawa, nasa peligro na nga ang ating buhay, bangayan pa rin ng ginagawa nyo. Ito kasing si Anoy hindi nag-iisip. Daig pa ng matandang yan si Rambo Nakakatakot na talaga ang pagwawala niya. Ayan, tumigil na ang putok. Tsaka tingnan nyo na nawala na rin ang malaking paniking lumilipad. Saan na kaya nagpunta yun? Natakot yata kay Rambo kay Aling Susan pala. Umuwi ka na sa bahay ninyo, Anoy. Wala na rito mga kapatid at tatay mo Lisa, ihatid mo muna ako. Baka naroon ng aswang sa daan, nakaabang at lapain ako. Ihatid mo yung mukha mo. Ang lakas ng loob mong pumunta rito. Takot ka naman palang umuwi. Iniwan ako ng mga kapatid ko Sige na, ihatid mo na ako. Pangako, hindi na kita tutuksohin. Ay, bahala ka sa buhay mo. Matutulog na ako. Hoy, Lisa! Wala namang ganyanan. Bati naman tayo Bukas ka na lang umuwi sa inyo. Sa bahay ka na lang magpalipas ng gabi. Mamaya nandyan lang ang aswang sa paligid at ikaw pang isunod kay Jordan. Chang, anak niyo ho ba talaga tong si Lisa o Ampon? Ang layo kasi ng ugali ninyong dalawa. Ang dami mong sinasabi. Duwag ka talaga. Muling inilapag ng matandang babae ang shotgun sa ilalim ng kanyang higaan at umupo sa kamang kanyang tinutulugan. Akala nyo talaga masasaktan nyo pa ako? Mga taong walang modo. Pagkamalan pa akong aswang. Sila nga itong may mga masamang budhi. Sinira na ninyo ang buhay ko noon. Hindi pa kayo nakukontento. Kinuha ng matandang babae ang bote na may pangil ng pusang gubat nun na nakalapag sa mesa. Hinaplos niya ang langi sa kanyang noo at bahagyang minasaya ang kanyang sentido. Yun ang palaging ginagawa sa kanya noon ng namayapang asawa upang siya'y pakalmahin. Ilang sandali pa'y nakatulog na si Aling Susan. Simula nang ibigay ng kanyang asawang pangil ang pusang gubat noon ay hindi na nito hiniwalay sa kanyang tabi. Wari niya'y nananatiling buhay ang alaala ng kanyang asawang si Leona sa pamamagitan ng pangil na yun nakahuli-hulihang bagay na iniwan sa kanya.
lang! Langya ka talaga, Lisa! Mamamatay ako sa gulat sa'yo! 9:00 na! Naghihilig ka pa riyan. Bumangon ka na nga! Dahil hinahanap ka na ni Chong. Akala niya inilapa ka na ng aswang eh. Bah, parang bahay mo lang ah. Nakabuka ka pa yung mga paa mo. Mamaya maapakan ka pa riyan eh. Wala namang buhusan ng tubig. Parang hihiwalay ng kaluluwa ko sa pinaggagawa mo eh. Oh, bakit ganyan ang ayos mo? Parang nakakapanibago ka naman. Sasamahan ko si Ate Lerma na magpa-check up kay Doc Almer. Kaya pala bihis na bihis ka. Teka, magpapacheck up kayo? Ibig sabihin kukunan na naman ng dugo yung kapatid mo? Gano'n naman talaga ang paraan ni Doc Almer. Bakit ba? Hindi ka ba naaawa kay Ate Lerma? Halos isang ihip na lang ng hangin, matatangay na yan eh. Abay, tigilan nyo na muna ang pagpapakuha ng dugo. Lalo na't kasing laki ng karayom na mangkukulam ang ginagamit ng doktor na yun. Hindi ka nga mamamatay sa karamdaman. Pero sa laki ng karayom na ginagamit niya, siguradong masisimot ang dugo sa katawan ng pasyente. Kaya tigok agad. Ang sabihin mo, takot ka lang. Totoo naman ah! Ano pa bang dugo ang kukunin kay Ate Lerma? Parang kalansay na nagdadalang tao na lang yan oh. Kulang na lang sumilip sa pusod yung sanggol na ipinagbubuntis upang magreklamo eh. Maawa ka naman sa kapatid mo. Tsaka gusto mo lang naman samahan si ate dahil gusto mong makita ang doktor na yon. Asa ka pang mapansin ka nun? Hoy, para sabihin ko sa'yo, magmumug ka nga muna bago mo ako pagsabihan. Nanunuot sa buto ng ilong ko yung baho ng hininga mo. Pagdating ng Barrio Hall ay marami-rami nang nakapilang mga buntis. Kaya sumunod na upo si Lerma sa isang babae. Napansin ni Lisa na malaki din ang pinagbago ng katawan ng katabing babaeng buntis. Bakit kaya imbes na magkalaman sila parang katulad rin siya ni ate na pumayat, maging ang ibang buntis at mga batang nagpapacheck up dito. Oh, Lisa, nasaan ang ate mo? Andun po, Nay. Pang-10 ho siya. Nay, pansin ko lang, parang pumayat po ang lahat ng mga buntis. Katulad yung si Jenna. Hindi ba't malaman siya noon? Ngayon, humuhulma na ang buto niya sa balikat, oh. Ang sabi kasi ni Doc Almer, natural lang daw yan sa mga buntis dahil nagbabago ang hormones nila. Ikaw, Nay, nung nagbuntis ka ba sa aming 5, pumayat ka rin ba? Hindi, tumaba nga ako. Kaso nga lang, wala pang uso mga prenatal na yan. Tsaka walang libreng gamot at check-up katulad nito. Maswerte nga ngayong panahon dahil natutukan ang kalusugan ng mga tao dito sa baryo. Anong natutukan? Tignan mo nga kung malusog ba ang mga babaeng nagdadalang tao na yan. Kulang na lang higupin ng doktor na yan ang sanggol sa sinapupunan ng mga buntis. Ah, ikaw pala, Aling Susan. Magpapacheck up ka rin ba? Hindi. Naparito ko para sabihin sa inyo na itigil na ninyo ang kahangalan ninyong yan. Mapapahamak lang kayo sa ginagawa ninyo. Inilalagay lamang ninyo sa panganib ang inyong mga buhay. Magandang araw po, Aling Susan. Umupo muna ho kayo rito sa silyo, baka matumba ho kayo. Pansamantalang napatigil sa pagsasalita si Doc Almer habang nagpapaliwanag sa isang buntis nang marinig ang galit na tinig ng matandang babae. Nilapitan niya ito upang pakalmahin. Magandang umaga po, Nanay. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Ikaw, anong pinagagagawa mo sa mga tao? Ilang linggo ka nang pabalik-balik dito sa baryo. Ngunit imbes na bumuti ang kalagayan ng mga tao, mas lalong lumala pa. Nay, kumalma lang po kayo. Mamaya tumaas po ang presyon niyo at mapano pa kayo. Huwag mong lokohin ang mga tao rito. Tingnan mo sila. Imbes na maging malusog ay mistulang mga sakitin ng pangangatawan. Isa kang huwad na doktor. Hindi ko po kayo pipilitin na maniwala sa aking kakayahan. Ginagawa ko lamang ho ito upang makatulong sa mga tao. Pagpasensyahan niyo na po si Aling Susan, Doc. Ganyan lang po talaga siya. Mainitin ang ulo at ulanin na rin.
Huwag po kayo mag-alala, Aling Osang. Naiintindihan ko po siya. Mga uto-utong tao! Huwag kayong magpapaniwala sa huwad na doktor na yan! Gusto lamang kayong ipahamak niyan! Ilang sandali lumakad palayo ang matandang babae. Bit-bit ang kanyang tungkod. Ngunit patuloy pa rin ang pambubulyaw nito. Lisa, ano nangyari sa matandang yan? Bakit galit na naman siya? Pumunta dito tapos inaway si Doc Almer. Maging kami pinagsisisigawan niya. Grabe naman ang katapangan ng matandang yan. Pinaglihi talaga siya sa mga gangster eh. Mamaya mahulog na naman ang postiso niya sa kadaldalan. Pawisang bumalik sa kanyang inuupuan si Doc Almer. Naniningkit ang kanyang mga mata habang tinatanaw ang matandang babae na paika-ikang lumalakad sa kalsada. Pinahid niya ang pawis na tumatagaktak mula sa kanyang noo. Nakapanyang kumulubot ang kanyang balat, kaya't dali-dali niyang tinungo ang palikuran at pasimpleng dinala ang isang malit na bote na may lamang dugo. Ang lakas ng loob ng matandang yan. Gusto pa talaga akong kalabanin ha. Walang sino man ang makakapigil sa akin. Hindi ikaw, tanda. Nilagok ni Doc Almer ang dugo. Ilang sandali pa'y nanumbalik sa normal ang nooy kumulubot na noo niya. Habang naglalakad sa kalsada ay nakapa ng matandang babae na nabasa ang kanyang duster. Naalala niyang inilagay niya ang bote ng langis sa kanyang bulsa. Hindi ako nagkakamali na may masamang nilalang na narito sa paligid. Aling Susan, ayos lang ho ba kayo? Gusto niyo bang ihatid ko kayo sa bahay niyo? Ikaw pala, Ineng. Mabutit nagkita tayong muli. Kumusta ka na? Nakikilala niyo na po ako? Ayos lang naman po ako. Abay, oo naman. Ikaw ang mabait na batang tumulong sa akin sa pag-igib ng tubig eh. Mas lalo kang gumanda sa suot mong bestida. Nasaan ba ang nanay mong si Osang? Ho? Ay, nakaharap niyo na po siya kanina. Nagkasagutan pa nga kayo eh. Nasaan siya? Abay, hindi ko siya nakita kanina. Hoy Lisa, saan ka pupunta? Mapanganib ang matandang yan. Lumayo ka sa kanya. Hoy, ikaw na lalaki ka. Sino mapanganib ha? Ikaw siguro ang aswang na pumupunta dito sa baryo, ano? Hindi pa nagkakamali ang bote ng langis kong to. Naalala kita. Ikaw din ang magnanakaw ng mangga. Natatandaan kita. Ako, aswang? Naku, Aling Susan, nangunguha lang ako ng mangga, pero hindi ako aswang. Yan ang boteng hawak mo. Malaking ebidensya yan na ikaw ang aswang dahil inilagay mo pa sa loob niya ng pangil mo. Bastos kang bata ka! Hindi ko to pangil. Pangil to ng pusang gubat nun. Tingnan mo, umaapaw ang langis sa bote. Dahil malapit lamang dito ang masamang elemento. Paano hindi aapaw yung langis? Nanginginig yung kamay mo dahil napakapasmado. Pilosopo ka talaga. Wala kang modo. Pinaghahampas ng matandang babae si Anoy gamit ang tungkod nito. Ilang sandali pa'y nahulog ang kanyang pustiso. Mabuti na lamang ay nasalo niya ito. Isinilid niya ang bote ng langis sa bulsa. Sa inaakalang yun ang kanyang pustiso. Bagamat ay binato niya ang kanyang pustiso sa binatilyo, sa pag-aakalang yun ang hawak niyang bote ng langis. Halos maduwal si Anoy nang tumama ang pustiso ng matanda sa kanyang ilong at dumampi pa sa kanyang bibig. Kadiri ka naman, Aling Susan! Nararapat lang yan sa'yo. Nakakita ka rin ng katapat mo. Kayo na nga itong tinutulungan. Kayo pa ang galit. Huwad ang doktor na yan. Nililin lang lamang kayo. Maniwala kayo sa akin. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Dahil sa tulong ng pangil ng pusang gubat nun, nalaman ko may aswang na napapagawi dito sa ating baryo. Ilang araw ko na sinusubaybayan ng doktor na yan. Napagtanto kong unti-unti niyang pinapatay ang mga tao. Pero Aling Susan, tinutulungan niya po ang mga tao. Nagbibigay siya ng libreng gamot sa may sakit, tsaka libreng check-up sa lahat.
Tingnan ninyo ang mga taong pumipila. Unti-unting nauubos ang kanilang mga dugo. Hindi nyo ba nahahalata ang nakapaligid sa inyo? Huwag kayong hagal! Lumakad palayo ang matandang babae. Sumunod sa kanya sina Anoy at Lisa upang ihatid ito sa kanyang bahay sa utos na rin ni Aling Osang. Nakaramdam ng init ng katawan si Doc Almera dahil sa pangontrang kanyang nararamdaman na nasa paligid. Pansamantala siyang nagpahinga sa loob ng pribado niyang silid na naroon sa Barrio Hall. Lihim siyang uminom ng 3 basong dugo na kanyang kinuha mula sa mga pasyente. Lintik na matandang yon. Gusto pa akong ipahamak. Alam kong siyang may dala ng pangontra. Dahilan na mahirapan ako ng ganito. Kung hindi ko lang kailangan ngayon ng dugo, hindi muna ako pupunta rito upang makapagpahinga rin dahil sa natamo kong sugat. Kailangan kong makalikom ng maraming dugo dahil habang tumatagal, mas dumarami ang pangangailangan ng katawan ko para mapanatili kong pagiging bata. Ayokong tumanda. Dali-daling itinago ni Doc Almer ang mga specimen cup sa ilalim ng kanyang mesa nang may marinig na katok sa pinto. Pangiti siyang lumabas ng silid at muling hinarap ang mga tao. Nabagot si Lerma sa paghihintay kaya't napagpasahan itong umuwi. Ayaw pa sanang pumayag ni Aling Osang dahil hindi pa ito natitignan ng doktor. Ngunit hindi na kaya ng anak na manatili pa roon dahil tila nahihilo na ito sa dami ng tao. Napadaan sila sa bahay ni Aling Susana. Naaninaw ni Aling Osang na naroon sina Anoy at Lisa na nangunguha ng mangga. Anong ginagawa niya riyan? Mamaya paghagalitan na naman kayo ni Susan sa pangunguha ng mangga. Hayaan mo na ang mga bata. Naaalimpungatang kasi ko sa tuwing nahuhulog ang mga mangga sa bubong. Ay, nariyan ka pala, Aling Susan. Mabuti naman at hindi ka nagalit. Ang bilis mo namang magbago ng emosyon, ha? Ikaw pala, Osang. Pasensya ka na't malabo na ang paningin ko. Hindi kita nakilala. Ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Ha? Kanina lang parang sabunutan mo na ako sa inis eh. Ayos lang naman ako. Ikaw, kamusta ho kayo? Ito, matanda na. Hinihintay ko na lang kung kailan ako kukunin ng Diyos. Sa ganun makakasama ko na sa kabilang buhay ang aking pinakamamahal na asawa at anak. Oh, ito na ho. Isang sako ang nakuha namin ni Lisa. Abay, ang dami naman pala. O siya, iuwi na ninyo yan. Totoo? Umiba yata ang ihip ng hangin Kabayaran ba yan ang pagpapatikim mo sa akin ng mga postiso mo, Aling Susan? Abay, kung ayaw mo, ilagay mo na lamang dyan at ipakuha sa ibang mga bata. Naku, hindi naman po kayo mabiro. Minsan ka lang bumait kaya hindi ko na po palalagpasin pa. Napahawak si Lerma sa braso ng ina at biglang nawalan siya ng malaya. Ganun na lamang ang pagkataranta ni Aling Osang. Naku, Lerma, anong nangyayari sa'yo? Dali Kargahin mo muna yung ate mo at dalhin natin kay Doc Almer. Huwag mo siyang dalhin sa huwad na doktor na yon. Ipasok mo siya sa bahay. Ilapag mo ang babaeng yan sa sopa. Ineng, pakiabot nga ang bote ng langis na nakapatong dyan sa mesa. Akin na at mapahiran tong tiyan ng kapatid mo. Opo. Gumising ka na, Lerma. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Sa palagay ko'y hinihigop ang kanyang enerhiya ng masamang elemento. Masama ang kutob ko sa bagong salta na doktor na yon. Marahil siya ang dahilan ng paghihirap ng iyong anak. Ito ang langis. Ipahid mo sa kanyang tiyan. Maging sa buo niyang katawan. Sa gayon layuan siya ng elementong unti-unting humihigop sa kanyang lakas. Sabihan niyo ang mga tao na layuan ng doktor na yon. Siya ang nagdadala ng kamalasan dito sa baryo. Pero Aling Susan, malayong maging aswang si Doc Almer. Noon hindi ko alam kung ano ang gamit ng mutyang pangil ng pusang gubat nun bago pa ibigay ito sa akin ni Leo. Ngunit nang makita kong umaapaw ang langis habang papalapit ako sa huwad na doktor na yon, kinutuban ako ng masama.
Nais ko sana magpatingin sa kanya nung nakaraang linggo dahil nangangalay ang likod ko. Bigla na lang umilaw ang mutya na nasa loob ng bote at walang tigil sa pagbula ang langis. Isa siyang aswang. Maniwala kayo sa akin. Sayang naman kung nagkatotoo yung kutob niyo, Aling Susan. Huwag mo nang salungatin ang sinasabi ng matandang yan. Tingnan mo, galit na naman siya. Ang bilis niya magbago ng reaksyon. Pwede na nga siyang maging bida kontra bida sa teleserye. Paano kaya natin malalaman na totoong aswang nga si Doc Almer? Basta maging handa lamang kayo anumang oras. Nararamdaman kong babalikan niya ang mga sanggol na nasa sinapupunan ng mga buntis. Lalo na't inuunti-unti niyang hinihigop ang lakas ng mga babaeng nagdadalang tao. Pareho na tayo may masamang kutob sa doktor na yan, Aling Susan. Unang beses pa lang akong tinurukan ng karayom. Puot na po ang nananalaytay sa ugat ko para sa kanya. Ang sabihin mo, takot ka sa karayom. May pot-pot ka pang nalalaman dyan. Maya-maya'y nagising si Lerma. Napasa po siya sa kanyang tiyana dahil sa nararamdamang paghilab. Hindi pa niya kabuwanan dahil 7 buwan pa lamang yun. Ngunit napapangiwi siya dahil sa sakit. Muling pinahiran ng langis ng matandang babae ang tiyan ni Lerma at humiwa ng luya. Ipinahid niya yon sa tiyan ng babae. Ilang sandali pa'y guminhawa ang pakiramdam nito. Lumabas ng bahay si Aling Susana. Bit-bit ang bote ng langis na may mutya ng pusang gubat noon. Bit-bit nito ang mahabang bagay na nakasilid pa sa telang baga. Aling Susan, saan ho kayo pupunta? Mag-aalas 7 na ho ng gabi Madilim na't malabo pa naman ang paningin niyo. Babalikan ko lang ang huwad na doktor na yon. Naku, Aling Susan. Umuwi na ho kayo tsaka uuwi na rin po kami. Gabi na ho, kung saan-saan ka pa pupunta. Umuwi kayo kung gusto ninyo. Babayaan ninyo ako. Lumakad patungo ng baryo hall ang matandang babae. Bit-bit ang bagay na nasa telang sisidlan. Hinatid na lamang ng tingin na magpinsa ng matandang babae dahil galit na naman ito. Namilog ang mga mata ni Lisa nang makitang nadapa ang matanda. Hoy! Tulungan niyo ako rito! Mga walang ya! Akala ko ba'y sasamahan ninyo ako? Ang sabi mo, ihahayaan ka namin sa gusto mo. Ang lakas ng loob mong siguro ng doktor na yun. Parang 1 taong gulang na bata ka lang naman kung maglakad. Ang daldal mo! Samahan mo na ako sa huwad na doktor na yon. At meron lang ako sasabihin sa kanya. Walang nagawa sina Anoy at Lisa kundi samahan ng uugod-ugod na matanda sa baryo hall. May ilang tao pa ang naroon kaya't hindi pa nakapagpahinga si Doc Almer sa kanyang tinutuluyang silid. Ikaw na huwad na doktor. Tigilan mo na ang panloloko sa mga tao. Alam kong isa kang aswang. Umuwi na po tayo, Aling Susan. Magpahinga na ho kayo. Oh, nanay, bakit hindi pa ho kayo nagpapahinga? Makakasama sa kalusugan niyo po ang pagiging magagalitin. Wala akong pakialam. Niloloko mo ang mga tao. Isa kang aswang. Dumukot ng asin sa bulsa ang matandang babae at isinabo yun sa mukha ni Doc Almer. Ganun na lamang ang pagkagulat ng doktora dahil sa naramdamang hapdi sa kanyang pisngi. Sinabuyan siyang muli ni Aling Susan ng langis na nagmumula sa bote na may mutya ng pangil ng pusang gubat noon. Dahilan na tumindi ang hapdi na naramdaman ng doktora. Sa tulong ng mutya ay mistulang umiilaw yon katulad ng mga balintataw ng pusa at nakakaramdam ng panganib ang sino mang makapagtanga noon. Bakit parang umusok ang mukha ni Doc Almer? Dahil isa siyang totoong aswang. Anong ginawa mo? Hindi ko lamang binibintang mo sa akin. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Ikaw ang dahilan ng panghihina ng mga taga-baryo at pagkakasakit ng mga tao. Sa gayon, mapipilitan sila magpagamot sa walang kwentang doktor na katulad mo. Hindi makapaniwala sina Lisa at ibang taong naroon
nang makita na tila nasusunog ang balat ng doktora nang tapunan ng asin ng matandang babae. Inilabas nito ang shotgun at itinutok sa doktora. Gayon na lamang ang galit nito sa matandang babae. Ngunit bago pa man maiputok yun ng matanda, ay nagsitakbuhan na ang mga tao dahil sa takot na matamaan ng bala. Nagkubli sa ilalim ng mesa sina Anoy at Lisa. Ilang sandali na punit ang damit ng doktora at nagsilabasan ang kanyang mga matatalim ng ngipin at pangil. Tumubo ang malalapad nitong mga pakpak at naging isa itong taong paniki. Siya nga, Lisa. Ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ako nagkakamali na ang aswang na yan ang nakita ko. Ay, tama ka nga. Na maliit ang lawit niya. Hindi! Naaswang nga ang nakita mo. Naging assassin na naman si Aling Susan. Oh. Tingnan mo siya. Oh. Sunod-sunod na pinaputukan ng matandang babae ang taong paniki. Sa tulong ng gabay ng mutya ng pusang gubat nona, ay nagkaroon ng lakas si Aling Susan at naging malinaw ang kanyang paningin sa kadiliman. Pakialamera kang matanda ka. Ikaw ang dapat na mamatay. Dahil wala nang saysay pa ang buhay mo. Bakit mo ipinagtatanggol ang mga tao? Gayong naging masama sila sa'yo. Wala kang karapatang kumitil ng buhay. Lalo na ng mga batang walang muwang. Dapat nga maging masaya ka pa. Dahil ako na mismo ang gumagawa ng paraan upang pahirapan ng mga taong kinamumuhian ka. Kaya hayaan mo na lamang ako sa aking ginagawa. Ay, grabe. Galit na talaga si Aling Susan. Ayun! Natamaan ng bala ang aswang sa binti. Pinagaspas ng taong paniki ang kanyang mga pakpak kahit na nasugatan ito. Tumutulo pa ang mga dugo sa harapan ni Anoy at Lisa, kaya't napatampal sila sa kanilang mga bibig upang hindi sila makita ng aswang. Biglang pumalahaw si Anoy nang hilahin siya ng taong paniki sa paa at dinangit siya ng patiwarik. Tulungan niyo ako! Aling Susan! Lisa! Patakbong tinungo ng mga taga-baryo ang baryo hall. Kabilang na roon ang mga magulang ni Anoy. Laking pagkabahala ng kanyang ama nang marinig ang palahaw ng anak habang dinadagit ito ng malaking paniki. Hindi ako papayag na sirain mo ang misyon ko, tanda. Sige, iputok mo. Tignan ko na kung hindi mamatay ang binatinong ito dahil sa kagagawan mo. Pakiusap! Asintayin mo siya na mabuti! Tulungan ninyo ako, Aling Susan! Pangako, ipag-iigib ko kayo ng tubig habang buhay! Muling nagpakawala ng putok ang matandang babae. Ganun na lamang ang sigaw ni Anoy dahil sa takot na matamaan ng bala. Umatungal ng malakas ang taong paniki dahil tinamaan ito sa kaliwang pakpak. Nabitiwan ito si Anoy at bumagsak sa mesa kung saan nagkukubli si Lisa. Aray! Ang sakit! Ang likod ko! Hindi ko hahayaang magtagumpay ka sa kasamaan mo. Sisiguraduhin kong hindi ka nasisigatan pa ng araw. Hindi lang siya parang si Rambo. Idol rin pala niya si FPJ. Noy, ayos ka lang ba? Ano ba sa tingin mo? Langya ka. Tulungan mo ako rito, sakit ang likod ko. Dali-daling hinila ni Lisa ang pinsan upang magkubli muli sa ilalim ng mesa. Kumapang sila patungo ng silid kung saan nanunuluyan ng doktora sa tuwing napapagawi sa kanilang baryo. Do'y tumambad sa kanilang paningin ang ilang icebox na naglalaman ng mga dugo at ang mga malalaking bote kung saan iniipon ng mga dugo. May ilang bote rin na wala ng laman. Naku, dito pala niya iniipon ng mga dugo. Ginawa niyang pagkain ng mga tao. Ngayon mo sabihin na napupugian ka pa sa doktor na yun. Saan yung aswang? Kung hindi pa nadiskubre ni Aling Susan na aswang yan, tsak, ubus na ang dugo ng mga pasyente niya. Kaya nga eh. Ay naku, kinikilabutan ako. Sandali! Wala na akong narinig na putok. Marahil napatay na siya ni Aling Susan. Halika, tingnan natin.
Muling nagkubli ang magpinsana nang maanino na pilit pa rin ipinapagaspas ng taong paniki ang mga pakpak nito. Nakangisi ito sa matandang babae. Maya-maya'y lumipad ito patungo kay Aling Susana. Nauubos na ba ang bala mo, tanda? Lahat ay may hangganan. Maging ang pangingialam mo sa akin. Wala mang natirang bala, ngunit hindi naubos ang lakas ko. Sinugod ng taong paniki si Aling Susana at hinampas ito ng malapad niyang pakpak. Ngunit nakailag ito dahil bigla yung nadapa. Dali-daling tumakbo magpinsan upang alalayan ang matandang babae na bumangon. Muling hinampas ng aswang si Aling Susan ng pakpak nito. Subalit napigilan siya ng matandang babae at malakas na inihagis sa sementong dingding. Akala mo talaga masasaktan mo pa ako? Lumayas ka sa lugar na to! Ang tapang mo, tanda. Sa tingin mo ba'y pasasalamatan ka ng mga taong gusto mong iligtas? Minsan ka nilang tiniraydor. Baliw, ulyanin, at aswang ang tawag nila sa'yo. Bakit ka pa magpapakabayani sa mga taong tingin sa'yo ay basura? Huwag kang maniwala sa kanya, Aling Susan. Hindi yan ang tingin namin sa'yo. Tama! Tama, Aling Susan! Takampin niyo kami! Tumahimik kayo, mga balimbing! Wala akong pakialam kung masama man ang tingin nila sa akin. Ang importante, wala akong inaapi. Hindi katulad mo, isang manggagamit. Katulad ka rin ng mga taong pumaslang sa aking asawa at anak. Ang dapat sa'yo, mamatay! Sige, Aling Susan! Patayin mo siya! Ayun, uy. May mga kahoy. Tulungan natin si Aling Susan. Patakbong kinuha ng dalawa ang mga nakatumpok na mga sanga ng kahoy at tinulungan ng matandang babae sa paghahambalo sa taong paniki. Ganun na lamang ang atungal nito at pilit na sinasangga ng kanyang mga pakpak ang pagsugod ng kalaban. Maya-maya'y dumating ang mga tao. Tumambad sa kanilang paningin ng taong paniki na dugo ang nakasandal sa dingding ng barrio hall. Ayan, hindi na ho siya gumagalaw. Siguro patay na siya. Ay, mabuti naman at wala nang makakasakit pa sa atin. Nagkamali tayo sa taong ating pinagkatiwalaan. Mabuti na lamang na agapan ng kanyang paghahasik ng lagim. Ayaw niyo pa kasing maniwala sa akin eh. O siya, ligpitin niyo na ang aswang na yan. Tumila po ng 4 na taong humila sa taong paniki nang ipagaspas nitong muli ang dalawa niyang pakpak. Sinakmal nito ang isang lalaki sa leeg. Sumilit pa ang dugo nito habang nilalantakan ng aswang ang kanyang laman. Akala niyo siguro ganun kadali niyo akong mapapatay. Hindi ako papayag na amoy lupa lamang ang makakatalo sa akin. Nakikita niyo ba ang taong ito? Hindi lamang dugo ang kukunin ko sa inyo, kundi maging ang mga laman niyo. Uubusin ko kayong lahat. Ha? Nako, Aling Susan! Amoy lupa raw ho kayo. Papayag ka ba sa sinabi ng aswang na yan? Ineng, pakikuha ang bote ng langis sa bulsa ko. Dahil patatahimikin ko lang ang walang modong aswang na yan. Wala na hong bala ang shotgun ninyo. Paano pa natin matatalo ang aswang na yan? Kailangan nating ipalunok sa kanya ang pangil ng pusang gubat nun. Kinahiligan nyo na talagang magpatikim ng ngipin. Kung hindi pustiso mo. Eh, ang pangil naman na yan. Pambihira kayo talaga. Ay, dapat lang. Dahil yun ang paraan upang matalo siya. Bigla na lang sumagi sa isip ko kung ano ang gagawin. Kaya't ikaw na magpalulon sa kanya nito. Pinagli ka naman yata sa kitikiti. Dahil sa bilis mong tumakbo't kumilos. Gagabayan ka rin ng mutya na to. Ay, iba na lang po utusan ninyo. Nakita nyo naman na binalibag ako ng aswang na yan kanina eh. Pakiramdam ko'y nagkandahiwa-hiwala yung mga ribs ko. Mamaya, dagitin na naman ako ng aswang na yan. Ikaw na! Natitiyak ko naman kayang-kaya mong talunin ang aswang na yan eh. Di hamak na mas bata at malakas ka kesa sa kanya. Ipakita mo ang katapangan mo, Noy! Wala sa lahi natin ang lalampalampa! O edi ikaw na, matapang ka eh.
Ikaw nga ang inuutusan eh. Ikaw tong lalaki ah. Habang sinusugod ng ibang kalalakihan ng paniking aswang, ay tumitila po ng mga ito sa tuwing natatamaan ng malalapad na pakpak. Nangangatog ang mga kamay na hinawakan ni Anoy ang mutya ng pusang gubat noon. Ngunit hindi niya mawari ang lakas na nararamdaman na nananalitay sa kanyang katawan. Umalilisan ng takbo patungo sa paniking aswang bago pa man ito makalipad pataas. Tila isa siyang pusang tumalon upang hilahin ang mga paa nito, dahilan na bumagsak ito sa lupa. Wala kang kadala-dala. Gusto mong ikaw ang isunod kong lantakan? Hindi kami papayag. Natatakasan mo ang atraso mo sa amin. Hindi rin ako papayag na mapatay lang ang mga pobreng katulad nyo. Wala pang ipinanganak na makakatalo sa akin. Ganun ba? Di wow. Gamit ang isang kamay ay hinawakan ng binatilyo ang paa ng aswang at paulit-ulit na binagsak ito sa lupa. Namanghasa sa lakas na kanyang taglaya, kaya't nawilis ang sakta nito. Pinaikot-ikot niya ang aswang sa ere hanggang sa ito'y mahilo bago binitiwan at bumagsak sa pader ng baryo hall. Ipalulun mo na sa kanya ang pangil! Kahit anong gawin mo, masasaktan mo lang siya! Ngunit hindi mapapatay! Anong klase nila lang to na walang kamatayan? Nasa na ba ang pangil na yun? Nawala ako ata Bilisan mo na hanggat mahina pa siya! Mamaya kapag nakahigop na naman ang dugo, magiging malakas na yan! Nakapa ni Anoy ang mutyang pangil sa kanyang bulsa, kaya't kumaripa siya ng takbo patungo sa nahihilong aswang at pilit na sinusubo ang mutyang pangil sa bunganga nito. Hay! Ano ba yan? Dahil pang isang linggong hindi nakapagsipilo Ang baho at ang lansa! Ano pang hinihintay mo? Isubo mo na sa kanya! Ayaw niyang umangaling Susan! Hoy! Kainin mo na to para makauwi na kami! Ilang sandali dumilat ang mga mata ng aswang at niyapos ang binatilo ng malapad nitong pakpak, dahilan na mahirapan sa paghinga si Anoy. Nilalapat rin ito ang bunganga sa mukha ng binatilyo upang ito'y kanyang sakmalin. Ngunit sa tulong ng mutya ay nagkaroon ng lakas ang binatilyo na makawala at paulit-ulit niyang sinuntok ang mukha ng paniking aswang. Ayan! Isubo mo na! Dami mo pang arte! Pinapahirapan mo pa ako! Inis na pinalulun ng binatilyo ang mutyang bato. Ilang sandali pa'y lumiwanag yun dahilan na maging siya'y napatras. Umatungal ng ubod lakas ang taong paniki at pinagaspas nito ang malalapad niyang pakpak. Aling Susan, ano po ba ang nangyayari sa kanya? Siguro napapaso. Parang tinutupukan laman niya. Hanep pala ang kapangyarihan ng mutyang yun Saan kaya makakatagpo ng pangil na yun? Maging ang mga taong naroon ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nangingisay ang katawan ng aswang at unti-unting naging abo ang bahagi ng katawan nito hanggang sa tuloy na itong naglaho. Nawala ang liwanag kasabay ng pagiging abo ng aswang. Dinampot ni Anoy ang mutyang pangil na naroon sa lupa. Ganyan pala kalakas ang kapangyarihan ng mutyang pangil ng pusang gubat nun na iniwan sa akin ni Leo. Grabe naman! Ang dami niyo palang taglay na kapangyarihan, Aling Susan. Baka sakaling pwede naman pong makahingi ng mutya. Sa'yo na lang daw ang pustiso niya. Ay! Ayoko nun! Kahit lahat ng ngipin na ibigay sa akin, ay hindi ko talaga tatanggapin. Umuwi na nga tayo. Marahil hinihintay na tayo ni Osang sa bahay. Nang masiguradong wala na ang aswang, ay nagsiuwian na rin ang mga taga-baryo sa kanilang bahay. Kahit may isang lalaking nasawi man, ngunit laking pasasalamat ng mga ito dahil sa tulong ng matandang babae. Gayon na lamang ang paghingi nila ng tawad kay Aling Susan dahil sa kanilang maling paratang. Unti-unting nanumbalik ang lakas ng mga buntis at mga bata sa baryo. Batid ni na Aling Susan na ang mga bata at buntis ang puntirya ng aswang.
Ngunit hindi ito nagtagumpay sa masama nitong balak. Sumapit ang araw ng panganganak ni Lerma. Isinilang niya ang babaeng sanggol at pinangalanan nitong Anghela. Katulad sa namayapang anak ni Aling Susana, ganun na lamang ang saya ng matanda nang masilayan nito ang sanggol at binuksan niya muli ang kanyang puso upang tanggapin ang mga taong naging mabuti sa kanya. Wakas.